Ang lahat ng inyong naririnig ay hango lamang sa likha at imahinasyon ng author at writer nitong channel at page na ito. Anumang katulad na pangyayari at kaganapan, katulad na pangalan at personalidad ay hindi sadya at nagkataon lang at walang intensyon na manira ng tao o propesyon. Lahat ginawa for entertainment lang. No hate, just love. Karamihan sa mga salita, paksa at tema ng mga kwento dito ay hindi angkop para sa lahat, lalo na sa mga bata at hindi kabilang sa lahi namin. May mga bulgar na salita at gamit dito na maaaring ikatataas ng inyong kilay, ngunit ikatatayong ng iyong alaga. Listen at your risk. Kaya responsibilidad at paggabay ng matatanda ang kailangan. Ginawa ang channel at page na ito para sa mga membro at allies ng LGBTQIA+. At kung hindi ka isa sa amin, maaari mo nang lisanin ang bahaging ito ng video. Maraming salamat po! Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay sa page ko na Kabrobars Black Room. Narito muli ang inyong Tito Ram na maghahatid na naman sa inyo ng isa na namang kwentong padala mula sa isa sa mga solid na katambay natin sa ating Kabrobars Black Room na bibigyan natin ng pansin sa tagpong ito dito pa rin sa segment natin na Behind Bars Original Stories Notepad Presents. Ito ay padalang kwentong karanasan ni Darren Camacho ng Silay City. At narito ang kanyang kwento. Magandang araw, Lodi. And sa mga Kabrobars na solid na tambay dito sa page mo at sa Wattpad page mo na Kabrobars Black Room. Matagal na akong tambay din dito sa page mo, Lodi. Kaya naisipan ko ding i-share sa segment mo na Notepad Presents ang karanasan ko noong nakaraang taon lang. By the way, tawagin mo na lang ako sa pangalang Darren, hindi ko tunay na pangalan. Laking Davao ako ngunit nang maisipan ni Mama na umuwi ng Negros, sumama na kaming magkapatid sa kanya. Taga Negros kasi talaga si Mama. Nang mamatay si Papa noong pandemic, naging mahirap na ang sitwasyon namin financially, nabaon na kami sa mga utang. Nahinto rin ako ng 1 taon sa high school noon dahil na din sa patong-patong na problema namin sa pera. Kaya nga napagpasyahan na ni Mama na umuwi na lang ng Negros at dito balak magnegosyo gamit ang natitirang savings nila ni Papa. Nang hinayang ako noon dahil 1 taon na lang sana at gagraduate na ako. Pero kailangan. Siya nga pala, si Kuya Mando, ay pamangkin ni Mama sa kanyang pinsan. Nasa mid-30 na si Kuya Mando, walang asawa at nagtatrabaho bilang pahinante ng mga frozen na manok. Malapit sa highway ang bahay nila kung saan doon din kami nakatira. Malaki kasi ang bahay nila kahit gawa lang sa kahoy at mga kawayan. Mag-isa na lang si Kuya Mando sa bahay na yun simula nang maulila rin ito sa ina ng dahil din sa pandemic. Kaya noong naghahanap si Mama ng matitirahan namin agad na inalok na sa amin ni Kuya ang bahay niya. Fast forward tayo, Lodi. Dito na ako sa Negros nagpatuloy ng high school ko. Noong una hindi talaga ako hiyang sa lugar nila Mama. Bukod kasi sa medyo tila bundok ang lugar nila ni Mama. Kahit nasabihing malapit kami sa city, hindi ko pa noon naiintindihan ang lingguwahe ng mga tao dito. Buti na lang at nariyan si Kuya Mando na matyagang tinuturuan ako. Ariin nyo nang sa inyo itong bahay ko, ante. Ako lang naman ang sulong nakatira rito. May 2 kwarto sa taas, pwede kayo ron ni Daday. Tapos si Darren dito naman sa katabing silid ng kwarto ko. Kaunting linis lang dyan at ayos na. Hindi na rin kasi umuuwi dito si Kuya Mating mula nang magkapamilya ito sa Cavite, kaya nabakante na ang silid niya. Actually, balak ko pa nga sana gawing paupahan ang 2 sa taas, pero sakto naman ang dating nyo. May makakasama na ako dito, hindi na boring ang bahay. Ayon kay Kuya Mando nang tanggapin kami at patuluyin ng libre sa bahay niya.
Unang kita ko pa lang noon kay Kuya Mando Lodi, humanga talaga ako sa kanya. Hindi ko man maamin sa sarili ko ang tunay kong pagkatao. Alam ko na mula pa man noon may kakaiba na sa akin. Pero pilit ko talaga nilalabanan ang sarili ko. Lumaki akong takot sa ama ko at sa mga tito ko na karamihan pa mga sundalo. Pinagdidiinan kasi noon sa akin ni Papa na walang bakla sa lahi ng pamilya nila. Kaya dapat walang lalamya-lamya. Dahil sa takot, pinapaniwala ko ang sarili ko na straight ako. Kahit na minsan hindi ko maiiwasang mapahanga at tumingin sa kapwa ko lalaki. Nagkaroon ako ng 2 girlfriend just to prove sa sarili ko na lalaki talaga ako. Na ang mga paghanga ko sa magagandang katawan ng mga kalalakihan ay normal lang at simpleng paghanga lang. At walang ibig sabihin na kung ano. Hindi sa pagmamayabang Lodi, gwapo din naman ako, matangkad, chinito, maganda ang tikas ng katawan at maporma. Tinitilian ng mga babae at bakla sa campus, lalo na kapag naglalaro na ako ng basketball. Sa totoo pa nga, galit ako sa mga lumalanding bakla sa akin. Naaalibadbaran ako, parang nangangati ganun. Until I met my classmate Hansel. Doon ko na-discover ang term na discreet. Umamin sa akin si Hansel na gay siya ngunit discreet. Walang bahid talaga ng anumang kalambutan na features itong kaklase ko. Magkalaban pa nga kami nito sa tuwing may campus event na papugian. Tulad ko, campus heartthrob din si Hansel at may girlfriend. Kaya umiiwas na akong makasama pa nun si Hansel. Nang minsan naiwan kaming dalawa sa library, bigla na lang ako nitong sinundan sa loob ng CR nang magbanyo ako. Nagulat ako nang bigla nitong nilock ang pinto nang pumasok ito sa loob. "Oy Zel, bakit nilock mo talaga ang pinto? Tayo lang naman ang nandito." Tanong ko na umiihi pa nun sa urinal. At doon agad itong lumapit sa akin at hinalikan ako sa aking bibig. "Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman kong ito sa iyo, pare. I like you. At mahal kita, Darren, tol." Bulalas na sabi nito sa akin nang nilalaplap nito ang bibig ko ng halik. Iyon ang unang halik ko sa lalaki. Inamin sa akin ni Hansel na gusto niya ako. At state of denial pa ako noon, kaya naitulak ko at nasapak ko si Hansel. Sa aking galit at kaba, lumabas ako ng CR at iniwan si Hansel na umiiyak. Mula noon, lalo na akong na-confuse sa sarili ko. Nagustuhan ko din naman ang mga halik na iyon sa akin ni Hansel, ngunit nilalabanan ko talaga ang kumakawala sa loob ko. Ayokong magpagapi sa kahinaan ko nun, Lodi. Kaya umiiwas na akong makasama pa nun si Hansel. Sabi nga sa isang kasabihan, walang sekreto na hindi nalalantad. At nang makilala ko na si Kuya Mando, mas lalong nayanig ang pagkatao ko. Gwapo si Kuya. Barakong barako ang datingan. Matangkad, moreno, maganda ang porma ng katawan at lalaking lalaki ang tindigan. Iyong amoy pa lang alam mo ng lalaki talaga. Hindi ko maiiwasang hindi mapatitig sa kanya lagi, lalo na tuwing nakikita ko itong naka-boxer shorts lang at walang pantaas na suot. Nang minsan maaga akong nagising para pumasok na sa school, napadaan ako sa silid nito at bahagyang nakabukas noon ang pinto niya. Hindi man sadya, napasulyap ako sa ayos nitong nakabukaka. Nakita kong nakahilata sa kanyang kama si Kuya Mando na nakahubot-hubad at walang kumot. Kaya kitang-kita ko ang nakatayo nitong mic sa pagitan ng kanyang mga hita na parabang nagtatawag ng kakanta sa kanya. Hindi ko alam pero tila napako ang tingin ko sa katawan ni Kuya Mando. Kinakabahan ako na pinagpapawisan nun. Parang nanunuyot ang lalamunan ko dahil sa tension na hindi ko maintindihan. Nagulat na lang ako nang tumunog muli ang alarm sa cellphone na hawak ko. Napansin ko ang pagkilos ni Kuya kaya agad ko isinara ang pinto ng silid at tinungo na ang banyo para maligo. Ewan ko, pero kahit sa loob ng banyo, habang sinasabon ko ang sarili ko si Kuya Mando, pa rin ang nakikita at naiisip ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na himas-himas ko na ang aking titi. Tigas na ito at naglalaway na. Hindi ko alam kung bakit ganon. Pinagnanasaan ko na si Kuya. Habang tinataas baba ko ang palad ko sa katawan ng taroy-toy ko, ini-imagine ko na hawak ito ni Kuya Mando. Napasandal ako sa sementong dingding ng banyo nang nagpasabog ako ng aking katas. Marami ang umagos sa aking mga kamay.
Malagkit at malapot ang binulwak ng Junjun ko. Hindi ko alam bakit ganun kadami ang inilabas ko sa kaka-imagine ko kay kuya. Naalimpungatan ako sa situation ko nang may kumatok na sa akin sa banyo. May tao ba dyan? Si Kuya Mando, nagising na pala ito. Naalala ko, maaga din pala ang pasok nito sa kanyang trabaho. Kaya mabilis agad ako nagbanlaw ng sarili. Sandali na lang kuya, patapos na ako. Pasigaw kong tugon. Baka nagbatibot ka pa dyan ha? Naku, pakibilisan. At kailangang maaga ako ngayon. Sabi pa nito. Napalunok ako sa sinabi na iyon ni kuya. Dinalian ko ang pagpunas sa katawan ko at nagtapis agad ng tuwalya tsaka lumabas. Nakasalubong ko si kuya na papalapit na sa akin. At napadako talaga ang tingin ko sa tuwalyang tinatapis nito. May punit ang tuwalya na kanyang gamit, may butas ito, at sumakto sa butas na iyon ang ulo ng ulok ni kuya na halatadong malaki at tila nakadungaw. Hindi pa man katigasan, ngunit alam mong dak si kuya. Nahuli pala ni kuya ang mga tingin ko na iyon. Kaya inayos nito ang tapis na tuwalya. Gusto mo ba ng hotdog? Paano ngayon yan spam ngayon ang almusal natin? Next time na lang papakainin kita ng hotdog, iyong jumbo at may cheese sa loob para mas masarap. Biglang bulong ni kuya sa tenga ko nang lumapit ito sa akin. Hindi ko alam kung may ibig sabihin ba yon kay kuya pero kinabahan talaga ako. Nang araw na iyon hindi talaga ako makatitig ng diretso kay kuya. Sabay kami nag-aalmusal noon at magkaharap lang kami. Masarap ang sinangag ni mama mo pero parang wala ka yatang ganang kumain. Gusto mo ba subuan kita? Wika ni kuya nang mapansin akong tulala habang nakatitig lang sa plato ko. Si kuya naman ginawa pa akong bata. Kaya ko namang kumain kahit hindi na sinusubuan. May quiz kasi kami ngayon kaya may mini-memorize lang akong leksyon. Tugon ko nang initian lang si kuya. Akala ko iniisip mo pa rin ang nakita mong hotdog kanina. Sige na bilisan mo na ang pagkain at sumabay ka na sa akin. Idadaan muna kita sa school nyo bago ako papasok. Saad pa ni kuya. Wag na kuya, magko-commute na lang ako baka kasi malate ka pa sa trabaho mo. Sabi ko. Daanan lang naman ang paralan nyo sa trabaho ko kaya ayos lang. Bilisan mo na riyan at baka ikaw pa ang malate. Tsaka mamaya ka na mag-imagine baka titi ko pa ang maisagot mo sa test mo mamaya. Ayon pa kay Kuya Mando. Nabulunan ako sa sinabing iyon sa akin ni kuya. Namula ako sa hiya, Lodi. Nang araw na iyon hinatid nga ako ni kuya sa school. Nakaangkas ako sa motor nito noon. Anong hawak yan? Hindi ka ba marunong umangkas? Humawak ka sa katawan ko baka mahulog ka. Tsaka lumapit ka sa akin. Idikit mo ang katawan mo sa likod ko. Sabi ni kuya sa akin nang hindi maayos ang pagkakaangkas ko sa kanya. Saan ba ako hahawak kuya dito ba? Tanong ko nang ipinatong ko ang mga kamay ko sa balikat nito. Yumakap ka sa akin, bibilisan natin ang takbo. Mukhang aabutin na tayo ng traffic. Kailangan magmadali tayo. Dito mo ipulupot ang mga braso mo sa baywang ko. Utos pa ni kuya. Lodi, nang mga sandaling iyon tila itinataas ako sa ulap habang nakayakap kay Kuya Mando. Damang-dama ko ang init ng kanyang katawan habang nakadikit sa kanya. Hanggang sa eskwela, si Kuya Mando lang ang laman ng isip ko. At doon ko na napagtanto sa sarili ko na bakla rin pala ako. Nagpaalam noon si Mama na magbabakasyon muna sa kapatid nito sa Himamaylan dahil sa ikakasal na ang anak ni Chamilva na inaanak din ni Mama. Malayo ang lugar nila kaya hindi na ako sumama. Ang kapatid ko na lang ang isinama ni Mama at nagpaiwan na lang ako. Isang linggo din sila doon ni Mama. Sakto naman na online ang klase noon kaya mas pabor sa akin. Makakaiwas pa ako sa mga utos at talak ni Mama. At syempre, masosolo ko pa si Kuya Mando. Hapon noon nang umuwi ako galing eskwela. Nakita kong nakaparada sa tapat ng bahay ang panel truck na ginagamit ni Kuya Mando sa kanyang trabaho, kaya sa isip ko nasa loob na ng bahay si Kuya. Ngunit nang pumasok ako, wala doon si Kuya. Nakabukas ang silid nito kaya alam ko na wala siya roon. Naligo ako pagkatapos nagsaing. Ilang oras na lang kasi noon at gabi na. 5:00 na iyon ng hapon. Habang nagigisa ako ng corned beef na uulamin namin para sa hapunan.
Napahinto ako nang may narinig akong may nag-uusap sa labas ng likod bahay malapit sa kusina. Sumilip ako doon at nakita ko si Kuya Mando na may kasama itong lalaki. Tila naghaharutan ng mga ito ngunit hindi ko na yon pinansin. Ang ipinagtaka ko lang noon kung bakit kapwa silang walang suot na damit pantaas at basang-basa ang kanilang mga katawan. Nagulat si Kuya Mando nang makita ako na nasa kusina na at nagluluto. Madalas kasi sa ganoong oras nasa basketball court pa ako ng barangay nakatambay kasama ang mga kaibigan ko. Lalo na kapag nandito si Mama. Kaya nagtaka si Kuya nang maabutan niya ako roon. Bay, si Efren nga pala kasamahan ko sa trabaho. Tol, si Darren, anak ng pinsan ni Mama. Sila ang kasama ko dito ngayon sa bahay. Pagpapakilala pa ni Kuya sa akin sa kasamahan at nito. Hello, Bay. Grabe lahi talaga kayo ng mga pogi, tol. Guwapo din itong pinsan mo. Pagbati namang tugon sa akin ni Efren. Hindi lang guwapo, tol. Masasarap pa, di ba, Bay? Hirit pa ni Kuya Mando sabay kindat sa akin. Ngumiti naman ako at tumugon ng tango sa kanila. Magandang hapon sa iyo, Kuya. Baka gusto nyo nang kumain, may kanin na dyan. Patapos na din itong ulam, sabi ko. Mamaya na, Bay. Magbibihis muna kami ni Efren. Nadulas kasi kami kanina sa ilog nang magpakain ako ng mga baboy ko, kaya naligo na lang kami sa ilog. Ayon pa kay Kuya Mando. May babuyan si Kuya malapit nga sa ilog. May kalayuan ng babuyan ni Kuya sa bahay nila. Malayo din ito sa mga kapitbahay at hindi daanan ng mga tao. May maliit na parang waterfalls sa ilog malapit doon na palaging tambayan ng mga kabataan tuwing maalinsangan ang panahon. Simula nang pumasok sina Kuya at Efren sa loob ng silid ni Kuya, hindi ko na alam bakit tila nainis na ako sa kasamahan nito. Sobrang dikit kasi masyado ang Efren na iyon kay Kuya. Iyong tipong niyayapos niya na ng yakap si Kuya habang nakikipagharutan at nakikipagtawanan. Nakaupo ako sa sala na ang tingin ko nasa pintuan ng silid ni Kuya. May ilang minuto na sila sa loob ngunit hindi pa sila lumalabas. May kung ano sa loob ko na nag-uutos sa akin na katukin ko sila. Lodi, hindi ko alam kung na-experience mo ang feeling na nag-iisip ka ng malaswa sa kapwa mo dahil sa selos. Iyon kasi ang pakiramdam ko that time. Iniisip ko na baka may ginagawa na silang milagro sa loob. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa pinto. Hindi ko nga alam bakit nandoon ako. Idinikit ko sa dingding ang tenga ko. Tahimik lang at walang imikan noon sa loob. Wala akong narinig na kung anong ingay. Nagulat na lang ako nang may narinig akong ungol sa loob at mahihinang hangos sabay narinig ko si Kuya na nagsalita. Malapit na ako, tol. Dali-dali akong bumalik sa sala at nagpukos sa TV. Ngunit paulit-ulit na lang sa tenga ko ang salita na iyon na narinig ko sa loob ng silid ni Kuya. May nginig pa sa boses ni Kuya nang sinasambit niya ang mga salitang, malapit na ako, tol. After 5 minutes lumabas din sina Kuya. Hindi na nagtagal pa si Efren para makikain. Nagpaalam din naman ito dahil ihahatid pa nito ang panel truck sa kanilang warehouse. Hindi ako makatingin ng husto kay Kuya. Iba na ang naglalaro noon sa isip ko. Nilapitan ako ni Kuya sa sala at umupo ito sa tabi ko. Umiinom ka ba ng beer? Bibili ako. Samahan mo akong uminom. Biglang sabi sa akin ng Kuya. Hindi po ako umiinom, Kuya. Pagtanggi kong sagot. Talaga ba? Kahit minsan? Tanong nito. Minsan tumikim ako kaya nga lang parang hindi talaga kaya ng katawan ko ang alcohol, Kuya. Madali kasi akong malasing. Pagdadahilan ko pa. Ganun ba? Akala ko pa naman may katagayan na ako rito sa bahay ngayong may kasama na akong lalaki dito. Sabi ni Kuya sabay tayo mula sa pagkakaupo at kumuha ng beer sa loob ng ref. Umiinom din naman talaga ako, minsan mga hard pa nga. Umiiwas lang talaga ako kay Kuya. Hindi ko alam bakit iyon nga ang tugon ng mga kilos ko sa kanya. Nahihiya ako na naiilang, Lodi. Hindi naman ako pinilit ni Kuya. Uminom ito ng mag-isa sa sala habang nagni-Netflix. Ako naman nasa kwarto na at naglalaro ng online game. 8:00 na ng gabi nang kinatok ako ni Kuya sa kwarto. Pinagbuksan ko naman si Kuya ng pinto. Mapulang-mapula na ang mukha ni Kuya at pumupungay na ang kanyang mga mata. Halatang lasing na nga ito. Lalabas na muna ako saglit, baka matatagalan ako. Pero uuwi rin ako. May pupuntahan lang ako sa may kanto.
sabi pa ni kuya. Langhap ko ang hininga ni kuya na amoy beer pero iba ang tama noon sa akin. Ang bango pa rin ng hininga na yon ni kuya, lalaking lalaki at nakakalibog. Sakto kasing pagkabukas ko ng pintuan, mukha agad ni kuya ang tumambad sa akin. Kuya, lasing na yata kayo, huwag na lang kaya kayo umalis. Ipagpabukas mo na kaya iyan. Pagpigil ko pa kay kuya. Basta buksan mo na lang ako pag dumating na ako. Tatawagan na lang kita kapag malapit na ako para hindi ka masyado maghintay sa akin. Sige, bye. At umalis si kuya. Amoy na amoy ko pa ang pabango ni kuya na tila ba naiiwan sa hangin. Iba talaga ang dulot noon sa akin. At kay kuya ko lang iyon naramdaman. Marami naman akong nakasalubong na mga lalaki, Lodi, na mababango, ngunit hindi naman ganito ang nararamdaman ko. Amoy pa lang ni Kuya Mando, tayong-tayo na ang taroy-toy ko. Nakaidlip ako sa kakahintay kay kuya. Naalimpungatan na lang ako nang tumunog ang cellphone ko, Lodi. Napasarap din ang tulog ko pala nun at hindi agad na malaya ng mga missed calls ni kuya. Tumatawag na pala ito sa akin. Agad ko sinagot ang tawag ni kuya ngunit hindi ko masyado naiintindihan ang salita nito dahil paputol-putol at hindi klaro iyong tipong lasing na lasing talaga. Basta ang tanging narinig ko sa kanya, malapit na ito sa amin at magpapasundo na ito. Lumabas ako ng bahay at inabangan ito sa daan. Palinga-linga pa ako sa magkabilang kalye. Kaunti na lang noon ang mga nakatambay sa labas dahil gabi na masyado at masama ang panahon. Madalang na rin ang mga tricycle at sasakyan na dumadaan dahil lampas 11:00 na ng gabi. Kinakabahan na ako ng mga oras na iyon, Lodi. 20 minutos na mula nang tumawag si kuya ngunit wala pa rin ito. Nang may napadaang tricycle, pumara na ako para suyurin sana si kuya nang may dumating na kasunod pa na tricycle at huminto ito malapit sa akin. Darren, bye. Tulungan mo muna ako rito sa kuya mo. Si Kuya Mitoy pala, pinsan ni Kuya Mando na taga-kabilang barangay. Siya ang driver ng tricycle at sakay niya noon si Kuya Mando na wala ng malay dahil sa kalasingan. Bumaba ito at inalalayan si Kuya Mando na halos hindi na makalakad. Tumalima naman agad ako para tumulong kay Kuya Mitoy na maipasok namin sa loob ng bahay si Kuya Mando. Idiniretso na namin si Kuya sa kwarto nito. Sige, bye. Ikaw na ang bahala sa kanya. Alam mo naman siguro ang gagawin dyan. Kailangan ko nang bumalik, baka maabutan pa ako ng ulan sa daan. Bilin ni Kuya Mitoy bago kami iwan nito. Makulimlim nga ang langit ng mga sandaling iyon. Hinatid ko si Kuya Mitoy sa labas. Salamat sa paghatid sa kanya, kuya. Ako na ang bahala rito kay Kuya Mando. Grabe pala ito kung makainom. Inubos pa yata nito ang lahat ng beer sa tindahan. Sige po kuya, ingat ka din sa pag-uwi. Tugon ko. Nagkasarapan kasi kanina sa bahay. Dumating kasi ang seaman kong anak, kaya napasobra ang isang yan sa Tagay. O siya, by Darren, alis na ako. At lumarga na nga si Kuya Mitoy pauwi. Naiwan na kami ni Kuya Mando. Binalikan ko ito sa kanyang silid. Hindi ko naman talaga alam kung ano ang gagawin sa isang taong lasing. Nakatingin lang ako kay Kuya Mando na panay ang ungol. Ang gwapo talaga ni Kuya. Iyong ibang klaseng pagkagwapo, Lodi. Hindi ko nga alam bakit wala pa itong jowa. Ang tipo kasi ni Kuya ang habulin at pikutin ng mga babae. Wala rin naman akong naririnig o nakikitang babae na pinopormahan nito. Pero ang sabi ng mga marites naming kapitbahay, kasintahan daw dati ni Kuya ang anak ng kapitan namin sa barangay. Kaso nabuntis ng ibang lalaki kaya nasaktan daw ng husto ang Kuya. Kaya nga, Lodi, pati ang kasamahan ni Kuya na si Efren, pinagdududahan ko na may relasyon talaga sila nito. Pagkapasok ko muli sa silid ni Kuya, tumayo lang ako doon sa may pinto. Giliw na giliw ako habang pinagmamasdan ang mabait na mukha ni Kuya. Nang bigla na lang itong bumangon ng patagilid at sumuka bigla sa sahig. Natapunan ng sinuka niya ang t-shirt nito sa dami ng kanyang niluwa. Doon na ako kumilos. Sumampa na ako sa kanyang kama at hinubad ang kanyang damit. Tsaka pinangpunas iyon sa sahig bago dinala sa labahan. Dumaan ako sa kusina at nagpakulo ng tubig. Hinintay ko na medyo kumulo iyon at isinalin sa palanggana. Bitbit ko iyon na may kasamang bimpo pabalik sa silid ni Kuya.
Nagulat na lang ako nang makitang nasa sahig na ang pantalon ni kuya at nakaputing brief na lang ito. Nakadipa na itong nakabuka ka pa sa kanyang kama. Sa ayos ni kuya, muli na namang tinablan ng libog ang aking katawan. Nanginginig ang kamay ko na may hawak na palanggana. Pilit ko iyong nilabanan. Ngunit tila may sariling buhay ang titi ko. Kusa na lang itong kumislot-kislot na para bang gusto makisilip mula sa boxers na suot ko. Binaliwala ko iyon, Lodi, dahil alam kong mali ang pagnasaan ko ang isang kamag-anak. Pinalaki ako ng mga magulang ko na may respeto sa mga nakakatanda sa amin, lalo na sa mga kaanak namin. Pagkalapag ko ng palanggana, agad kong sinimulang punasan ng mukha ni Kuya Mando, pababa sa kanyang leeg patungo sa kanyang dibdib at katawan. Lodi, habang ginagawa ko iyon kay Kuya, lalo lang tumitindi ang libog na aking nararamdaman sa kanya. Hindi na bimpo ang pinangpupunas ko sa dibdib ni Kuya, kundi palad ko na, Lodi. Nanginginig ang kamay ko habang marahang dinadampi ito sa balat ni Kuya. Ang init ng katawan ni Kuya, Lodi, at gumagapang iyon patawid sa akin. Dahan-dahan kong ibinababa ang kamay ko sa puso ni Kuya. Para akong nanonood ng horror movie na pigil ang aking bawat hinga, lalo na nang madampihan na ng mga daliri ko ang ulo ng tarugo ni Kuya. Sobrang blessed talaga ni Kuya. Nasa kanya na yata ang lahat ng katangian at kahinaan ko sa isang lalaki. Hinawakan ko ang nakabukol na iyon sa brief ni Kuya. Manipis lang ang tela nito kaya bakat ang matabang hito nito. Na kahit tulog, animoy gising pa rin sa laki, Lodi. Natukso akong himasin iyon. Di magkamayaw ang kaba at excitement ko ng mga sandaling iyon habang ninanamnam ng palad ko ang bukol ni Kuya Mando. Kinabahan ako lalo nang gumalaw si Kuya at umungol. Para akong na-freeze sa pwesto ko na hindi agad nakagalaw. Nasa brief pa din kasi ni Kuya ang aking kamay. Aalisin ko na sana ito nang bigla na lang hinawakan ni Kuya ang kamay ko at ipinasok iyon sa loob ng kanyang brief at pinahimas sa akin ang kanyang alaga na bahagyang tumitigas na. Kinabahan ako sa pag-aakalang nagising ko si Kuya. Ngunit nang magsalita na ito, ibang pangalan ang nabanggit nito. Ano pa hinihintay mo? Tsupain mo na ako, Lena. Pagsawaan mo ang taro ko. Sige na, isubo mo na, Lena. Sabi pa ni Kuya na nakapikit pa noon ang mata habang humahalinghing at umuungol. Nang mabatid kong nananaginip lang pala si Kuya, agad ko kinuha ang kamay ko at umalis doon sa kama. Iniwan ko si Kuya at lumabas saglit ng silid. Hindi ko na nakayanang tumagal pa roon, na libog kay Kuya. Kaya matapos ko mabihisan si Kuya, lumabas na ako. Sa sala na ako humiga para maramdaman ko kung may kailangan pa si Kuya. Tanaw kasi mula sa sala ang silid nito. Hinayaan ko lang nakabukas ang pinto. Habang nakahiga, hindi ko alam bakit nakangiti ako. Huling-huli ko na lang ang sarili ko na inaamoy ang kamay ko na ipinangdukot ko sa brief ni Kuya Mando. Ang bango ng bulog ni Kuya. Nakatulog akong nasa ilong ko ang kamay ko na iyon. Lodi, sa mga sandaling iyon gusto ko na talagang bumigay sa kabaklaan ko. Kulang na nga lang gahasain ko si Kuya habang walang malay at lasing. Hindi ko talaga malimutan ang gabi na iyon dahil iyon ang unang beses na nahawakan ko ang titi ni Kuya Mando. Yes, Lodi, unang beses dahil naulit pa ang ganung pangyayari. This time nangyari ang pangalawang beses noong nag-birthday ang kapatid ko. 1 taon lang naman ang age gap namin nitong sister ko. Ika-17 birthday niya noon. Wala naman sana sa plano namin ang maghanda kasi nga nagtitipid pa kami. Hindi pa naman ganun kakumikita ang negosyo ni Mama na bigasan sa palengke. Pero mapilit si Kuya Mando. Sakto din kasing nakabenta ito ng 3 baboy mula sa kanyang babuyan. Si Kuya Mando ang halos gumastos sa birthday ng kapatid ko. Marami noong bisita sa bahay. Mga amiga at kaklase nito bukod sa mga kaanak namin. Ginabi na ang iba sa kanila at wala nang masakyan pa uwi, kaya minabuti na ni Mama na doon na lang patulugin ang iba sa bahay. Pinagamit ko ang silid ko sa mga kaibigan ng sister ko na mga lalaki at sa kwarto naman nito ang mga babae. Oh, Darren, bye. Bakit diyan ka matutulog? Doon ka na sa kwarto ko. Malapad naman ang kama ko, kasya pa tayo ron. At malamok pa dito,
Masisira ang Korean skin mo. Sabi pa ni Kuya nang mapansin akong nag-aayos ng unan sa couch. Sure ka, Kuya? Kaso, malikot ako kapag matulog. Baka hindi ka sanay. At worst, baka hindi ka pa makatulog dahil sa akin. Sabi ko, alin ba ang malikot sa iyo? Kamay lang ba? Ayos lang naman sa akin na may katabing malikot sa kama. Sisiguraduhin mo lang na hindi mo magigising itong nasa gitna ng mga hita ko. Dahil mas malikot ito pag gising. Naghahanap ng butas at nandudura ng dagat. Tugon pa ni Kuya na nag-iwan pa ng nakakalokong ngiti sa akin habang himas ang harapan nito. Hindi ako nakatugon sa kanya, Lodi. Hindi ko alam kung nasabi lang ba iyon ni Kuya bilang biro o sinabi niya talaga iyon kasi alam niya na may ginawa ako sa kanya at gising ito nung pagdukot ko ng taroy-toy niya sa brief nito nung nalasing ito. Ewan ko, Lodi, ngunit kinabahan talaga ako. Dahil kung may alam nga si Kuya sa ginawa ko sa kanya, malamang alam na rin nito kung ano ako at baka isumbong pa niya ako kay Mama. Hindi agad ako pumasok sa silid ni Kuya. Tumambay muna ako sa sala at nanood ng pelikula. Sa totoo lang parang gusto ko nang tabihan si Kuya noon, Lodi. Kaso nailang na ako dahil sa sinabi niya. Lumabas ng kanyang silid si Kuya. Kumuha ito ng beer sa ref at tumabi ito sa akin at nakinuod ng TV. Nakasando at boxers lang si Kuya, kaya alam ko na malaya ang alaga niya sa loob nito. Nang dumikit ang hita ko sa hita ni Kuya para akong sinilaban kaagad. Ang init ng pakiramdam ko nang dumampi sa balat ko ang mainit na balat ni Kuya. Nakatapat sa akin ang electric fan ngunit pinagpapawisan ako. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. Tumitigas na naman ng mga sandaling iyon ang titi ko, Lodi. Naka-shorts ako pero wala akong suot na brief that time, Lodi. Hindi kasi ako nagsusuot nun pag nasa bahay lang ako. At kita sa shorts ko ang nakatayo kong taroy-toy dahil sa bakat na bakat ito. Ikinubli ko yon ng pagtakip ng unan. Huwag mo nang takpan, napansin ko na yan kanina pa. Parehas lang naman tayong lalaki dito kaya huwag ka nang mahiya. Ano ba kasing iniisip mo at tinitigasan ka dyan? Hindi naman Viva Max itong pinapanood natin. Sabi bigla ni Kuya nang napansin pala iyon sa akin. Ang girlfriend ko, Kuya. Tama ang girlfriend ko. Ang tanging nasambit ko na dahilan kahit wala naman akong girlfriend nun. Wow! May girlfriend ka na pala. Maganda siguro at sexy ng nobya mo, ano? Nakapag-home base ka na ba sa kanya? Nasilayan mo na ba ang tahong ng girlfriend mo, bay? Siguro ini-imagine mo na kakangkangan mo siya ngayon, no? Kaya ka tinitigasan? Birong tanong pa ni Kuya. Siyempre naman, Kuya. Ako pa ba? Sarap na sarap nga ako sa hiwa niya nang binuljak ko siya minsan. Sabi ko, para lang maiba ang mood ko ng sandaling iyon. Pero sakaling gusto mo pa matuto ng mga style sa kama, sabihan mo lang ako, bay, at tuturuan kita kung paano patirikin ang mga mata ng mga babae sa sarap. Gusto mo i-demo ko pa sa iyo. Alam mo itong titi ko, hindi lang babae ang nababaliw dito, pati straight na lalaki lumalambot kapag natikman ito. Baka nga nadali ka na rin ito nang hinimas mo ito minsan. Ang kaswalang ng pagkasabi na iyon ni Kuya, pero halos manlambot na ako noon sa hiya. Hindi. Ako nakatugon kay Kuya, umiling lang ako. Nagkunwari na walang alam sa sinasabi nito. Nagpaalam na akong mauna ng matulog. Nagdahilan na lang ako na inaantok na at may pasok pa kinabukasan. Pumasok ako sa silid ni Kuya at nahiga na sa kama. Nilagyan ko ng unan ang pagitan ng kama. Nasa bandang dingding ako nakapwesto. At wala pang 10 minuto sumunod naman agad si Kuya kasi narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Nakaharap ako sa dingding kaya hindi ko nakita kung ano na ginagawa ni Kuya. Bigla na lang dumilim sa loob ng silid nang pinatay lahat ni Kuya ang ilaw. Hindi ako sanay na walang ilaw, Lodi, parang sinasakal ako. Pero noong mga oras na iyon nakayanan ko. Mas prefer kong walang ilaw sa mga sandaling iyon dahil wala akong nakikita. Nakatulog ako, Lodi. First time ko nakatulog na walang ilaw. Kalaliman na noon ng gabi nang nakaramdam. Ako nang bigat sa aking likod at hita. Nagising ako na nakayakap at nakadantay na sa akin si Kuya Mando. Nawala ang antok ko. Napakapa ako sa side nito dahil sa sobrang dilim.
Balak ko sanang umayos sa pagkakahiga dahil sa nangangalay na ang balikat ko nang may nahagip ang kamay ko. Hindi man sadya, nahawakan ko ang tubo ni kuya na sobrang tigas. Tayong-tayo ito. Muli na naman ako ginapangan ng libog sa aking katawan. Tinanggal ko ang hita ni kuya na nakaparing sa akin at sumiksik ng husto sa dingding. Madilim ang loob ng silid ni kuya, ngunit malinaw sa isip ko ang ayos ni kuya. Wala itong kahit na anong takip sa kanyang katawan. As in totally naked talaga ito. Ganun pala talaga si kuya kung matulog hubot-hubad. May katabi man ito o wala. Nagtiis akong walang galawan sa pwesto ko, huwag lang madikit sa balat ni kuya. Lodi, ang sakit na ng puson ko ngunit nagtiis ako. Kumakawala na rin ang tarugo ko sa tigas at nais ng sumuka. Ngunit nagpigil pa ako. Hindi na ako nakatulog buong magdamag nun. Bumangon na lang ako at lumabas ng silid ni kuya. Lumipat ako sa sala at doon na nakaidlip at inabutan ng umaga. Lodi, nakakahiyamang aminin ngunit sa tingin ko, nagkakagusto na talaga ako kay kuya. Pero totoo ba? O dahil lang ito sa pagnanasa at libog ko sa kanya? Tanong ko pa sa sarili ko nun, Lodi. Dumating pa sa punto na si Kuya Mando na ang nagiging dahilan ko para manatili na lang ng bahay. Sa tuwing niyayaya ako ng mga barkada ko na mag-basketball tuwing walang pasok, tumatanggi na ako. Kung ano-anong dahilan na lang ang ginagawa ko, makaiwas lang sa kanila. Lalo na kung nasa bahay din si Kuya at day off nito. Darren pare, dayo tayo sa kabilang barangay. May pustahan ng basketball dun. Tara! Pagtawag pa nun ng mga barkada ko. Kayo na lang. Masama ang amats ng tiyan ko ngayon. Tsaka na lang ako kapag okay na. Tugon ko. Lahat na lang yata ng sakit na gamit ko ng dahilan sa mga barkada ko. Hindi lang ako makaalis ng bahay. Pero pag wala naman si kuya sa bahay, ginagabi naman akong kasama ang mga barkada ko. Kami lang ang naiwan noon sa bahay ni kuya. Nasa palengke na si mama sa kanyang pwesto. Day off naman ni Kuya Mando that time. At nasa gala ang kapatid kong babae. Napansin ko na nag-uunat noon ang katawan si Kuya Mando. Bakit kuya, masakit ba ang katawan mo? Gusto mo masahiin kita? Tanong ko sabay alok sa kanya ng serbisyo ko. Naisip ko lang naman iyon bigla. Marunong ka? Tugon na tanong din sa akin ni kuya. Dati, ewan ko lang ngayon. Ako kasi taga-masahe dati ni Papa nung buhay pa siya. Sabi ko, sige nga bay, mukhang nangangalay kasi itong mga balikat ko. Marami kasi kaming dinilever kahapon. Mukhang nabugbog masyado. Pumuwesto naman si kuya sa couch na nakadapat matapos tanggalin ang sando nito. Lodi, isa talaga sa asset ni kuya ay ang kanyang likod. Malapad kasi ito at ang sexy tingnan. Proportion talaga sa katawan ni kuya. May iba kasi na sa sobrang lapad at bato na ng mga muscle sa likod nakakatakot na tingnan. Pero kay kuya hindi. Dagdag pa ang pantay nitong balat na kayumanggi. Umupo na ako noon sa gilid ni kuya at sinimulan ng hagurin ng aking mga palad ang likod niya nang mapaungol ito. Napamura talaga ako sa isip ko nang marinig ang ungol ni kuya. Ungol na parang may kakangkangan. Ang sarap mo palang humagod bay, ang lambot ng mga palad mo. Walang kalyo, nakaka-relax. Parang babae lang ang lumalamas sa balat ko. Nakangiti pa nitong tugon. Pinagpatuloy ko pa ang pagmasahe ko. Nang bigla na lang tumihaya si kuya. Ang sarap pagmasdan ni Kuya Lodi. Kung ulam lang si kuya, lalantakan ko talaga ito. Himas-himas ko naman noon ang dibdib ni kuya. Ang init ng katawan nito at nakakalibog. Ramdam ko ang paninigas ng kanyang mga utong. Alam ko na nasasarapan din ito sa ginagawa ko. Panay din ang ungol nito. Jabulin mo ako, bay. Bulalas nitong utos sa akin. Nang dinukot nito mula sa loob ng kanyang shorts, ang matabang hito nito. Nagulat naman ako sa sinabi na iyon ni kuya. Lodi, parang gusto ko, na ayaw ko. Yun ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam kung hinuhuli lang ba ako ni kuya sa bitag niya. Tumanggi ako. Nakita kong medyo nadismaya ang mukha ni kuya.
Pinahinto niya ako sa pagmamasahe ko sa kanya at tumayo ito mula sa pagkakahiga. Uminom ito ng tubig sa kusina at pumasok ng banyo. Pakiramdam ko noon, Lodi, ginalit ko si Kuya. Parang gusto ko nang pasukin si Kuya sa loob ng banyo at sabihin sa kanya, "Kuya, jajabulin na kita." Nakatayo ako sa tapat ng banyo nang may narinig akong boses ng lalaki na tinatawag si Kuya. Nang silipin ko mula sa likod ng bahay, nakita ko doon si Kaloy, kumpare ni Kuya, at sinusuhulan nito upang mag-alaga ng mga baboy sa babuyan ni Kuya. Kakatukin ko pa sana si Kuya sa banyo, ngunit lumabas na ito. Narinig yata ang pagtawag sa kanya ni Kaloy. Nagtaka ako nang hindi man lang ako pinansin ni Kuya. Pinuntahan agad nito ang kanyang kumpare at lumakad na silang dalawa na dinaanan lang ako. Ewan ko kung bakit nakaramdam ako ng galit at selos, Lodi. Nakatingin ako sa kanilang dalawa na papalayo na sa bahay. Nakita ko nang hinawakan ni Kuya ang puwet ng kanyang kumpare at pinisil ito. Parang pinisil din ang dibdib ko ng mga sandaling iyon. Binaliwala ko iyon at inaliw na lang ang sarili ko sa mobile game. Ngunit wala talaga sa laro ang isip ko kung nasa kanila ni Kuya. Hindi ko alam bakit naisip ko yon, Lodi. Sinundan ko sila sa babuyan ni Kuya. Habang papalapit ako sa babuyan ni Kuya, lumalakas ang kalabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, Lodi, pero tila hinihila ang paa ko papunta doon. May kalayuan ng babuyan ni Kuya at may madadaanan ka pang mga kawayanan at mga puno sa magkabilang gilid ng daan. Nang matanaw ko na ang tangkal ng mga baboy, lalong lumakas ang kaba ko nang hindi ko doon nakita sina Kuya. Nagmamadali akong papunta doon. Wala akong nakita, tanging mga baboy lang ang nandoon at nakatingin sa akin. May dalawang tangkal doon, isa para sa mga biik. Sa kabila naman, ang mga native na baboy na kung tawagin dito, mga Bisayang baboy. May maliit na kamalig doon kung saan doon nakaimbak ang mga upa at mga sako ng feeds para sa mga baboy ni Kuya. Inisip ko noon, Lodi, na baka hindi naman siguro sila pumunta noon sa babuyan ni Kuya Mando at baka naligo ang dalawa sa ilog. Napadungaw din ako sa ilog ngunit walang tao doon. Pabalik na ako sa dinaanan ko nang may napansin akong gumalaw sa likod ng kamalig. Inakala ko na hayop lang yon na napadaan sa likod kaya hindi ko na binigyan pa pinansin. Palampas na sana ako ng babuyan nang makarinig ako ng mga halinghing at mga ungol ng dalawang tao. Alam ko, hindi iyon mula sa mga baboy. May kung anong nag-udyok sa akin na tingnan iyon. Sa Lodi, halos lumuwa ang mga mata ko sa eksenang aking nakita. Tinatakalan ni Kuya Mando ang kumpare nitong si Kaloy. First time ko makakita ng actual barurutan ng live, Lodi. Hindi ko lubos maisip na makakayang gawin iyon ni Kuya sa kanyang kumpare na ang buong akala ko straight na lalaki dahil sa may asawa ito at mga anak. Parang lalagnatin ako sa tagpong iyon. Kitang-kita ko ang matambok na puwet ni Kuya na umiindayog sa bawat pagkantot kaldag nito sa kanyang kumpare. Ang sarap pagmasdan ni Kuya habang kinakaldagan ng malala si Kaloy. Todo bomba si Kuya na para bang bumabayo ng linupak na saging sa lusong. Lalo pa itong ginalingan na tila ba nagpapakitang gilas sa akin na para bang alam ni Kuya na may nakatingin sa kanila sa kanilang ginagawa. Tinablan na naman ako ng libog ng mga sandaling iyon, Lodi. Iyong libog na hirap na talagang pigilan. Nagsabahala na lang ako, dalang-dala na kasi ako sa eksena, Lodi. Kaya inilabas ko na ang titi ko at nagsinimula ng mag-jackal. Sinabayan ko ang bawat pagbayo ni Kuya Mando kay Kaloy. Rinig na rinig ko pa talaga ang mga ungol nilang dalawa na sarap sa kanilang ginagawa. Agad ako nilabasan, Lodi, siguro dahil sa takot na baka nahuli nila ako kaya minadali ko. Umalis din ako sa lugar na iyon at bumalik ng bahay. Nagbabad ako sa banyo dahil sa tingin ko ayaw pa humupa ng init ng libog sa katawan ko. Nakapagpalabas na ako pero matigas pa din ang tarugo ko. Nasa kusina ako at nagtitimpla na noon ng gatas nang magsalita si Kuya mula sa likuran ko. Hindi ko namalayan na pumasok na pala ito sa kusina. Gatas? Pang refill? Bigla nitong tanong sa akin. Nakinagulat ko. Wala na kasing kape, Kuya.
Ubus na rin ang Milo, kaya gatas na lang. Ito lang kasi meron dito. Pautal kong tugon. Nakita kita kanina. Sinundan mo ba kami? Tanong muli ni kuya sa akin. Napalagok ako ng maraming gatas. Nakaramdam ako bigla ng tensyon sa aking tiyan. Nakita pala ako ni kuya. Hindi kuya, hindi po ako umalis dito ng bahay. Baka iba po iyong nakita mo. Imposibleng ako iyon kuya. Pagtanggi ko. Huwag ka na magkaila, nakita mo ba kami? Aminin mo na. Okay lang naman sa akin. Sa katunayan, mas ginanahan pa nga ako kanina noong nandoon ka. Mas nalilibugan kasi ako kapag may nanonood sa mga performance ko. Ang balewala lang tugon ni kuya sa akin. Parang wala lang talaga sa kanya na nakita ko sila. Pasensya na kuya, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang naman sana makita ang mga baboy niyo doon. Pero promise baboy lang talaga ang pinunta ko ron. Dahilan ko pa na hindi naman bumenta kay kuya. Ang mga baboy nga ba? O ang babuyan namin ni Kaloy? Tapatin mo nga ako, bay? Bakla ka ba? Lodi, nanlamig talaga ako sa tanong na iyon sa akin ni kuya. Para akong pinutulan ng dila sa tanong na iyon ni kuya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang aaminin ko. Dahil maging ako man, hindi ko rin alam kung ano ba talaga ako. Kung bakla nga ba ako. Wala namang kaso kung bakla ka, mabait ka namang bata. At hindi problema iyon sa akin. Basta kung ano katanggap kita. Alam ko nahihiya ka lang umamin. Pero sana bay, yung nakita mo kanina atin-atin na lang iyon ha? Binulong iyon lahat ni kuya sa tenga ko. Para bang ang bawat letra ng mga salitang iyon ay isa-isang pumapasok sa tenga ko. Kinikiliti talaga ako doon, Lodi. Hindi lamang sa ginawang pagbulong sa akin ni kuya, kung hindi sa sinabi nitong tanggap niya ako kung ano ako. Lodi, dinibdib ko ang sinabi na iyon ni Kuya Mando sa akin. Dahil doon nagkaroon ako ng kakaibang kumpiyansa sa aking sarili. Nagulat na lang ang mga barkada ko na iba na ang mga pormahan ko. Kung dati, medyo ragged look ang damitan ko at madalas itim lang ang paboritong damit na aking suot. Ngayon mahilig na ako mag-explore ng kulay na fit sa akin. At ang mga dating suotan ng mga K-pop noon na lihim kong hinahangaan, nasusuot ko na. Pakiramdam ko malaya na ang pagkatao ko dahil kay Kuya Mando. Wala nang bearing ang sasabihin sa akin ng iba. Parang doon pa lang ako nakalabas sa aking hawla. At malaking impluensya sa akin ang sinabi na iyon ni Kuya Mando. Biyernes tanghali, Lodi, sa wala akong pasok. Galing ako ng mga oras na iyon sa kabilang barangay sumali ng liga. Inabutan ko na naman ang panel truck sa tapat ng bahay namin. Nagmamadali agad akong pumasok dahil alam ko na naroon na naman doon si Efren. Pagkapasok ko, ang kapatid ko ang agad na bumungad sa akin, Lodi. Umalis daw sina kuya kasama ang kanyang kasamahan sa trabaho. Diretso na agad ako sa aking kwarto at nagbihis. Patakbo kong binagtas ang daan pababa ng babuyan ni Kuya Mando. Alam ko na naroon silang dalawa at may ginagawang milagro. Yes, Lodi, iyon talaga ang naiisip ko nun. Na nagpukpukan din silang dalawa sa likod ng kamalig ni Kuya Mando, Lodi. Pagkarating ko doon, nakita ko sina kuya na pinapakain ng mga baboy. Walang taka lang na nagaganap. Nagtaka si Kuya Mando nang makita muli ako roon. Darren, bay, ano ang problema? Bakit ka na parito at hingal na hingal ka pa? Tanong ni Kuya Mando sa akin. Kuwan kuya, balak ko kasi maligo sa ilog, doon sa may maliit na waterfalls. Pagdahilan ko pa. Sige, pero ingat lang sa bahaging iyon. Maraming sawa, baka makasabayan mo pa sa paliligo ang iba sa kanila. Sabi pa ni Kuya. Lodi, hiyang-hiya talaga ako. Wala man sa plano, pinanindigan ko na ang nasabi ko. Dumiretso talaga ako doon, Lodi. Malayo iyon doon sa babuyan ni Kuya. At kahit tanaw pa mula doon ang babuyan, sobrang layo ng distansya para bosuhan ko sila kung may gagawin man silang milagro. Wala pang 30 minuto ang pagbabad ko sa ilog. Umalis din ako roon. Nang paakyat na ako sa babuyan ni Kuya, tahimik na ang mga tangkal. Wala na doon sina Kuya. Sinilip ko ang likod ng kamalig, ngunit wala din sila roon. Hinanap ko sina Kuya sa paligid, ngunit wala. Inisip ko na baka nasa bahay na ang mga ito. Kaya nagmadali ako, Lodi. Malapit na ako sa may kakahuyan banda, Lodi. Madamo sa bahaging iyon, ngunit may part namang hindi.
Papadaan na ako doon nang may narinig akong mga ungol at kaluskos sa likod ng kawayanan. Sa lakas ng kutob ko na may tao roon, Lodi, sumilip ako. At grabe na namang eksena ang nasaksihan ko sa tanghaling tapat, Lodi, at nakita pa ako ni Kuya. Nahuli niya akong nakaboso sa kanila. Pero sa halip na matinag sa presensya ko, ngumiti lang sa akin si Kuya at kinindatan pa ako, Lodi. Kitang-kita ko kung paano kainin ni Efren ang galatang talong ni Kuya. Kulang na lang pati bayag ni Kuya lalamunin nito. Todo kadyot bayo naman si Kuya sa bibig ng kasama. Nginitian muli ako ni Kuya Mando at sinenyasan na lumapit sa kanila. Tila tinatakam ako ni Kuya, Lodi. Hindi ko alam bakit lumapit naman ako sa kanila. Nang mapansin ako ni Efren, nakita ko itong nagulat. Kumalas ito sa pagkakasubo sa turon ni Kuya. Ngunit ibinalik ni Kuya ang ulo nito sa kahabaan niya. Huwag kang mag-alala, okay yan si Darren. Bay, halika, sumali ka sa amin. Biglang sabi ni Kuya Mando. Lodi, para akong desusi na manika lumapit agad sa kanila. Nang nasa tabi na ako ni Kuya Mando, bigla na lang niya ako kinabig at hinalikan sa labi. Yung hindi basta halik lang, as in laplapan talaga. Torrid kiss, Lodi. Parang noong unang halikan lang namin ni Hansel, pero mas passionate at intense. Gulat na gulat ako sa ginawa ni Kuya. Ang sarap pala humalik ni Kuya. Ang lambot ng kanyang labi at ang bango pa ng hininga. Hindi ako nakagalaw ng mga sandaling iyon at umaayon na lang sa tagpo, Lodi. Hinayaan ko lang na lamutakin ng husto ni Kuya Mando ang labi ko. Isubo mo rin ang tarugo ni Baitol, kainin mo siya gaya ng pagkain mo sa akin. Utos pa ni Kuya kay Efren. Nabigla na naman ako, Lodi. Sumunod naman si Efren at binaba ang suot kong shorts at brief. Nang nakalawlaw na ang taroy-toy ko, agad niya itong sinubo ng walang pag-alinlangan. Lodi, nakakakiliti na nakakangilo. Iyon pala ang pakiramdam noon pag first time na masubo ang lawit mo sa baba. Higit sa lahat masarap, lalo na kung magaling ang sumusubo at dumidila. Ang init ng bibig ni Efren at ang likot ng kanyang dila. Pakiramdam ko, wala pang 5 minuto sa sambulat na ako. Salitan kaming kinakain ni Efren habang nakikipaghalikan naman sa akin si Kuya Mando. Ramdam na ramdam ko ang bawat pagsubo sa akin ni Efren dahil kay Kuya. Dream come true ko ito, Lodi. Kung dati pinapantasya ko lang si Kuya, ngayon karomansahan ko na. Tol, kainin mo lang si Bay, kakabayuhin naman kita. Dikta pang muli ni Kuya Mando kay Efren. Napalunok ako, Lodi, sa sinabi na iyon ni Kuya Mando. Hindi ko maiintindihan kung bakit ganun na lang kung mapasunod ni Kuya ang kasamahan nito. Hindi naman mukhang bakla si Efren, Lodi. Takang-taka lang talaga ako bakit parang gustong-gusto nito ang pinapagawa sa kanya ni Kuya Mando. Para kaming gunagawa ng outdoor porn video, Lodi. Kinakalkal ni Kuya Mando si Efren habang nilalagari ko naman ang bibig nito. Kita ko sa mga mata ni Kuya na sarap ito sa ginagawa namin. Nakakalibog ng husto ang mga reaksyon ng mukha ni Kuya. Nilakasan pa nito ang kanyang mga ungol na tila ba naghahamon pa ng iba na sumali sa talpakan namin at mabosohan kaming tatlo. Lodi, halo-halo na ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Kaba, libog, takot, ilang, hindi ko na alam. Basta ang alam ko, sabay kaming tatlo na nagpalabas habang nagsasalong magkahalikan. 3-way kiss, Lodi. Sabay kaming tatlo na lumabas doon at napaatras ako nang makita ko si Kaloy na lumabas mula sa likod ng mga kawayan. Totoo ngang may nang boboso sa amin. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Kuya na naroon si Kaloy. Next time, pare, sabay ka sa amin. Mas marami, mas masaya. Biglang sabi pa ni Kuya Mando kay Kaloy nang tinawag niya ito sabay gawad ng halik sa kanyang kumpare sa labi nito. Lodi, simula noon, naging madalas na ang ganong eksena sa amin doon sa babuyan ni Kuya Mando. Minsan sa ilog mismo, sa ilalim ng kasikatan pa ng araw. Mahilig sa outdoor activity si Kuya Mando, kaya kung saan-saan na lang kami gumagawa ng kalibugan. Hindi ko alam kung bakit nakahiligan ko na rin ang ganon. Minsan pa nga, Lodi, humiling si Kuya na ako naman daw magiging bottom niya.
Hindi na naman ako tumanggi, Lodi. Game agad. Ako kahit na alam kong masakit, buong buo kong inalay kay kuya ang butas ko. Tiniis ko ang hapdi, pero worth it naman, Lodi. Ang sarap ni kuya maging top. Hanggang ngayon tuloy pa rin kami sa mga ginagawa namin. At hindi na lang umiikot sa aming apat ang mga aktibidad namin sa sex. Naging bukas na kami sa mga local altars na nais makipag-collab sa amin for the content. At ang dating trip lang ni Kuya naging source na namin ngayon ng income sa tuwing gumaganap kami ng live online. Salamat sa mga just for fan subscribers namin at shout out sa mga nakakollab namin ni Kuya. Kung nagagawi na kayo sa channel at page na ito at nakafollow kayo sa page ni Lodi, kilala nyo na kami. Lodi, dito ko natatapusin ang shared experience ko. Sana nagustuhan din ito ng mga solid tambay ng page mo. Ingat lagi, Lodi. Maraming salamat. Lubos na humahanga. Darren. At diyan na nagtatapos ang kwentong padala ng ating mahal na Kabro Bars. Sa mga may nais magbahagi ng inyong mga kwentong karanasan, ipadala lang iyan dito lang sa official channel at page na punong-puno ng romansa at kiliti. Kabro Bars Black Room. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat kayo at mahal ko kayo mga Kabro Bars. Salamat.